Kamusta mga anime lovers? Bago magsimula ay shoutout sa ating mga awesome Lodi members Muamu Chup Chup. Dahil sa mga luha ni Erza ay napakalma na rin nito ang dalawa. Nang malaman ni Gray na hindi namatay si Juvia ay nawala na siya ng malay. Napagod na rin si Natsu sa kaniyakap siya ni Lucy sa pag-aalala. Samantala kahit si August lang mag-isa ay hindi siya kayang talunin ng grupo nila Jelal. Sumugod si Eric ngunit naririnig pala nito ang kanyang galaw. Umatake din si Racer na napredict din nito kung saan pupunta. Gumamit ng spell si Midnight subalit kinontrol lang ito ni August at sila ang napinsala kaya hindi na alam ni Jelal ang gagawin. Dala nila Lucy ang mga sugatan nang biglang may sumabog. Sa kasamaang palad ay nahanap sila ni Irene na ipinagtaka nilang kamukha ni Erza. At sinabi pa ni Irene na siya daw at si Erza ay iisa. Natalo na rin nila Rogue at Minerva ang mga clone nila Wall at Bloodman. Natuwa sila Yukino dahil sa Fairy Law ay nabawasan ng malaking bahagi ang Alvarez Empire. Ngunit wala itong epekto kay Larkade na kasapi ng 12 Shield. Nagpalabas ito ng matinding liwanag sa buong paligid. Saka napaluhod si Angel dahil sa spell na ginamit nito. Maging si Minerva ay naapektuhan sa ginawa ni Larkade at kalaunan ay nadamay na rin pati si Rogue. Marami sa mga wizard ng Ishgar ang naapektuhan nito pati na si Laxus. Sa kasamaang palad ay nadamay din si Mavis at pati si Guild Arts. Ngunit nadamay pati si Irene kaya makakatakas sila Lucy. Sumugod naman si Erza ngunit inatake siya ng malakas na mahika nito kaya pinrotektahan siya ni Wendy. Dahil dito ay ipinatigil ni Zeref ang spell ni Larkade dahil pati mga kakampi nila ay naaapektuhan. Kaya ginamitan na lang nito ng mahika sila Yukino at ang dalawang pusa. At kalaunan ay dumating si Kagura para iligtas sila. Natalo ang buong Crime Sorcerer dahil kay August. Napansin ni Jelal ang kakaibang spell kaya sinabi ni August na nagmula ito kay Larkade na anak ni Zeref. Umatake na rin si Larkade na pinaghihiwa ni Kagura ng espada nito. Saka hiniwa din ito ang buong bundok ngunit nahuli siya ng mga galamay at nagsimulang pahirapan sa sarap. Kaya kinagat nito ang sariling dila para makatakas sa spell at agad na sumugod upang patayin si Larkade subalit sinalag lang ito ng kamay. Dahil sila daw nila Irene at August ang pinakamalalakas sa 12 Shield, gayon pa man ay umatake pa rin si Kagura na sinalag na naman ito at tuluyan siyang tinapos. At ang balak niyang isunod ay si Yukino. Giit ni August na ang makakatalo lang daw kay Larkade ay si Mavis. Kasalukuyang pinapagaling ni Polochka ang dalawa at pinaliit din daw ni Brandish ang mga sugat ng mga ito. Kalaunan ay biglang umusok ang katawan ng bida. Samantala sa loob ng kanyang isipan ay nagpakita si Zeref upang sabihin sa kanya ang tunay na nangyari sa nakaraan. Kung saan kasama pa nila ang mga magulang subalit inatake sila ng mga dragon at si Zeref lang ang natira, kaya nagsagawa siya ng mga pananaliksik upang muling mabuhay ang kapatid. Mamaya ay naging si Sting ang anyo ng kanyang gabay sa kanyang mga alaala. Samantala ang tunay na Sting ay dumating upang iligtas ang mga kaibigan mula kay Larkade kung saan kinain nito ang white magic ng kalaban. Umatake ito ng mga blade magic ngunit kinain lang din ni Sting, saka ito naman ang umatake ng Holy Ray, kasunod ng Holy Nova. Subalit nahuli siya ni Larkade ng spell upang makaramdam siya ng matinding pagkagutom kaya nawalan siya ng lakas at ang mga kasama ay naging mga pagkain sa kanyang paningin. Pati ang mga kasama ay naapektuhan nito kaya nagkainan ang magkakasama. Nagugutom din daw si Frush pero nais niyang hintayin si Rogue upang sabay silang kumain. Dahil sa sinabi nito ay natauhan si Sting saka sinapok ang mga kasama para matauhan din ng mga ito. Ngunit sa tuwing sumusugod siya ay hindi ito matamaan dahil sa spell na ginamit sa kanya saka inatake ito ng cross. Nakipagpalit si Rogue kay Yukino gamit ang magic ni Minerva. Ngunit hanggang ngayon ay nangangagat si Yukino. Giit ni Rogue na wala na rin siyang lakas kaya pinilit nitong ipakain ng kanyang shadow kay Sting. Kaya nawala ng malay si Rogue at mas lumakas ang Sabertooth Master. Tinamaan na ni Sting ang kalaban ngunit umatake din ito na kanyang sinalag. Saka sinuntok si Larkade gamit ang shadow at hindi ito tinigilan sa suntok. Tapos pinagsama niya ang malakas na mga magic at inatake ang kalaban na nagpayanig sa paligid. Subalit na natili itong nakatayo. Tapos gumamit ito ng pampatulog na mahika na hindi ka na magigising kaya pinipilit nilang hindi makatulog at si Sting ay sinusuntok ang sarili. Giit ni Rogue na gamitin nito ang shadow pero hindi alam ni Sting kung paano. Nang bumangon si Kagura at nilagyan sila ng gravity para magising saka nahulog si Sting sa shadow. Ngunit nakikita daw siya ni Larkade kaya aatake na ito pero sumugod si Sting at inunahan ang kalaban. Samantala naging si Rogue naman ang anyo ng gabay ni Natsu. Giit nitong si Anna Heartfilia daw ang gumawa ng kanyang scarf. Naisip ni Natsu na kamukha ito ni Lucy. Saka sinabi ng gabay na nasa malapit lang ang kasagutan sa kanyang tanong. Habang natutulog ay sinabi ni Natsu na papatayin niya si Zeref pero ayaw ni Happy dahil alam niyang mamamatay din si Natsu. Dumating na rin sila Minerva at nakitang nanalo si Sting sa laban.
Patuloy at mabilis na inaatake ni Erza si Irene ngunit napaatras siya sa atake nito, saka siya tinira ng maraming laser. Ngunit nakaligtas dahil sa adamantine armor, saka nag-transform at umatake ng mga espada na sinalag ng kalaban. Tapos pinasabog siya nito mula sa lupa kaya lumipad si Erza at umatake ng hindi mabilang na mga espada. Subalit hindi lang ito nasalag kundi ginawa pang hugis bulaklak ni Irene at sabay-sabay na winasak ang mga ito. Dahil nagtataka si Erza ay sinabi ni Irene na siya ang nanay nito. Giit ni Erza na ang master niya lang ang tinuturing niyang magulang. Wala daw pake si Irene kung hindi siya kilalanin nito. Pero bago niya daw patayin ang anak ay nais muna nitong ikwento ang katotohanan. Kaya nagpakilala itong reyna ng mga dragon. 4 na siglo ang nakalipas sa kaharian ng Dragnaf ay dumating si Sage Dragon Belserion mula sa Western Continent. Samantala kasama ng mga tao sa palasyo ang iba pang mga dragon. Nagtungo si Belserion kay Irene upang sabihing nangangamba siyang lusubin sila ng mga dragon na nagmula sa kanluran at kainin ng mga tao doon. Nagtaka si Erza kung bakit napakabata pa rin ni Irene. Sagot nitong malalaman niya rin ang sagot. Habang nasa plaza si Irene ay nagawa nitong maputol ang espada gamit ang kahoy dahil sa enchantment magic kaya naisip ng mga tao na magagawa nilang manalo sa mga kalabang dragon. Nagsimula na nga ang bakbakan nang dumating ang mga dragon mula sa west. Nagmadaling bumalik sa palasyo si Belserion upang sabihin kay Irene na hindi sila mananalo dahil sa dami ng kalaban. Giit ni Irene na nais niya rin makipaglaban pero ayaw pumayag ni Belserion. Kaya sinabi ng dalaga na nais niyang biyayaan siya nito ng Dragon Slayer magic. Kaya sa kasalukuyan ay sinabi nitong siya ang ina ng mga Dragon Slayer. Kasalukuyan pa ring hindi nagigising si Natsu ngunit paparating na ang aknologiya. Dagdag ni Irene na nagkaroon nga ng mga malalakas na Dragon Slayer subalit kalaunan ay nabaliw ang mga ito. Si Irene ay nagsimula na rin maging dragon habang ipinagbubuntis niya si Erza. Ang ama daw ni Erza ay isang general na napangasawa niya sa political marriage. Nang sinugod sila ng isang dragon ay ipinakita ni Irene ang Dragon Slayer magic niya sa asawa. Kalaunan ay namatay na rin si Belserion ngunit hindi siya iniwan ng kanyang asawa. Subalit nang lumabas si aknologiya ay inubos niya ang lahat ng dragon sa magkabilang panig kaya walang nanalo sa digmaan kundi siya. Pagkatapos ng digmaan ay natakot ang asawa ni Irene sa kanyang mukha kaya ipinakulong siya nito. At habang pinagbubuntis niya daw si Erza ay nakaranas siya ng torture. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang execution pero nais munang patayin ng general ang kanyang ipinagbubuntis subalit lumabas ang mga pakpak ni Irene at galit na pinatay ang asawa. At pagtingin ng mga kawal ay tuluyang naging isang dragon si Irene na winasak muna ang palasyo saka ito umalis. Dahil dito ay nabuhay si Irene ng ilang siglo ngunit naghahanap pa rin siya ng solusyon. Hanggang sa makita niya si Ziref at ito ang gumawa ng paraan para maging tao siya muli pero sinabi ni Ziref na mukha lang siyang tao pero isa pa rin siyang dragon. Excited na siya sa human form ngunit hindi niya malasahan ang pagkain at pagsapit ng gabi ay naramdaman niya ang mga sakit sa katawan. Dahil sa kagustuhang maging ganap na tao ni Irene ay naisip niyang gamitin sa enchantment ang katawan ng pinagbubuntis upang makamtan ito. Sa kasalukuyan ay sinabi ni Irene na hindi daw gumana ang enchantment kaya itinapon niya si Erza sa basurahan. Pero nagpasalamat pa si Erza dahil nakilala niya naman ang fairy tale. Kahit mag-ina ang dalawa ay wala silang balak na patawarin ang isa't isa kaya umatake si Irene ngunit nakailag si Erza at inatake ang kalaban. Saka sumugod si Wendy gamit ang Sky Dragon magic kaya tinamaan na rin ni Erza si Irene. Giit ni Irene na meron ding dragon seed si Wendy sa katawan kaya magiging dragon din ito pero nalaman niya na pinrotektahan sila ng kanilang mga dragon upang hindi ito mangyari. Samantala nakapatong si Lucy sa bida at paulit-ulit itong tinatawag upang makabalik sa katawan. Sa loob ng pag-iisip ng bida ay nagpakita si Ignil na sinabing bukod sa dragon seed ay meron ding demon seed sa kanyang katawan at malapit nang magsanib ang mga ito na siyang papatay sa kanya. Nagalit si Irene nang malaman na may paraan pala para mapigil ang pagiging dragon. Nagbigay ng mga buff si Wendy kay Erza kaya naisip ang tanggalin ni Irene pero kinontra lang siya ni Wendy gamit ang high-level enchanter spell. Kaya nag-apoy ang espada ni Titania at tinamaan ang kanyang ina. Subalit naisip ang sumanib ni Irene sa katawan ni Wendy upang magkaroon ng bagong katawan na hindi nagiging dragon. Sinipa nito si Erza at binugahan pa ng malakas na mahika at patuloy siyang kinawawa upang mapatay si Titania. Sumugod pa rin si Erza ngunit hindi niya magawang saktan ang katawan ni Wendy kaya siya ang inatake nito. Ngunit hindi nasaktan si Erza dahil tinulungan pala siya ni Wendy na nagawang makapasok sa katawan ni Irene na ikinatakot naman ng kalaban. Dahil napakaraming mahika ng katawan ni Irene ay inatake nito ng isang malakas na spell ang kalaban. Saka nais tanggalin ni Wendy si Irene sa kanyang katawan kaya sinasaktan na nito ang sarili. Ngunit hindi pa rin ito napigilan si Wendy sa nais niyang gawin. Kaya nakabalik na siya sa kanyang katawan. Dahil dito ay magagawa na itong kalabanin ni Erza ng walang limitasyon subalit pinasabog siya ni Irene ngunit tumalon si Titania kaya gumawa ito ng maraming spell sa langit patungo kay Erza na umilag lang sa napakarami niyang atake. Gumamit din ito ng apoy ngunit tagumpay siyang tinamaan ni Erza na nasalag lang din ito. Kaya muling sumugod si Titania at inatake ito pero napatalsik siya ni Irene dahil
ginamit na nito ang dragon form. Nainatake siya ng malaking kamay kaya napatuwad na lang si Titania at nakaramdam ng napakasakit dahil sa enchanter magic ng kalaban. Saka naghanda pa ang dragon ng napakatinding bulalakaw na nanggaling sa outer space kaya naisip ni Erza na siguradong patay silang lahat pag tinamaan ito ngunit ayaw nang gumalaw ng kanyang katawan kaya ginamit ang kanang kamay upang makatalon patungo sa bulalakaw kaya inisip ni Irene na nahihibang na ito. Subalit nagpatuloy si Erza gamit ang liwanag ng fairy tale na nagpamangha kay Irene. Tuluyan itong inatake ni Erza hanggang sa magbitak ang malaking bulalakaw at magkapira-piraso na ipinagtaka ng dragon. Saka mabilis itong sumugod patungo sa kanya at nilagyan ni Wendy ng Dragon Slayer attribute ang espada nito bago tumama sa dragon kaya tagumpay niya itong nahiwa. Dahil dito ay nagbalik sa human form si Irene subalit hindi pa rin ito namatay. Kinuha nito ang espada para tuluyan si Erza ngunit ngumiti ito. Kaya naalala ni Irene na kaya pala hindi niya nagawang gamitin ang katawan ng sanggol na si Erza noon ay dahil sa inosenteng ngiti nito. Kaya nagulat din si Irene dahil lumalaban pa rin sa kanya si Erza. Dahil sa alaala ay nagpasya na lang si Irene na magpakamatay dahil hindi niya kayang tapusin ang anak. Sa nakaraan ay ibinigay na lang ni Irene ang anak upang wag na siyang matukso na gamitin ang katawan nito. Dahil kahit anong gawin niya ay hindi niya pa rin matanggal ang pagmamahal ng isang ina. Natanggap na ni Natsu na mamamatay na siya, ngunit binatukan ni Ignil dahil mapipigilan niya ito kung pipili siya sa dragon o demon seed. Kaya isipin niya daw kung isa ba siyang dragon o isang demon. Pero giit ng bida na siya ay isang tao. Dahil nalaman niya ang tamang kasagutan ay naglaho ang dalawang buto. Kaya nagising na rin siya sa wakas na ikinatuwa ng dalawa. Ngunit nagtaka kung ba't walang suot si Lucy. Giit ng matanda na sinubukan itong painitan ng kanyang katawan pati na si Happy. Kalaunan ay nagliwanag ang buong paligid dahil magbabalik na sa ayos ang lahat dahil sa pagkatalo ni Irene. Dahil dito ay napunta sa kanyang silid sila Lucy. Ngunit mas ginanahan pa si Natsu na bawiin ang kanilang guild hall. Nagbalik na ang anyo ng Magnolia saka nagpatuloy sa pakikipaglaban ng lahat sa Alvarez Army. Samantala dala ni Laxus si Makarov. Naglaho si Jacob at inatake si Mira Jane. At nagtransform ang dalaga gamit ang natitirang magic power. Kaya nang muling sumugod si Jacob ay napredict niya kung nasaan ito at labis na napinsala ang katawan ng kalaban. At si Agil ay sinuntok lang ng magkapatid. Pero ayaw sumuko nito kaya dumating ang lolo para patigilin siya dahil ayaw niya nang malagasan sila. Giit nila Elfman at Lysana na ganito rin ang dinanas ng mga bansa na sinakop nila noon. Ngunit nagmakaawa na rin si Hajil na huwag nang patayin ang kanyang apo. Giit ng magkapatid na nais lang naman nilang protektahan ang kanilang pamilya. Pinaliit ni Brandes si Demaria at takot na takot ito nang makita si Natsu. Saka umalis na ang dalawa upang magbalik sa kanilang bansa. Kalaunan ay naramdaman nila ang malakas na pag-ugong ng lupa na dahil pala kay August na nais pa ring sundin ang utos ni Emperor Spriggan. Kaya naman sa pilitan itong gagamitin ang kaluluwa ng 12 Shield upang tapusin ang buong Ishgar. Nang dumating si Gildarts para pigilan ito kaya nawasak ang paligid. Saka nagsimula ang labanan ng dalawang malahalimaw sa magic power. Unang nakarating si Gray kay Ziref samantala patungo na rin sila Natsu. Sumugod si Gildarts at kumilos ng napakabilis pero hindi niya ito matamaan kaya gumamit siya ng magic. Subalit muli lang itong nabuo at kumilos patungo sa kanya hanggang sa tamaan siya ng kamao nito na napatalsik ng napakalakas. Pinalubog din siya nito kaya winasak niya ang lupa. Sunod ay ang mapaminsalang hangin na natanggal ni Gildarts kaya pinasabog naman siya nito. Ngunit muli siyang sumuntok na nasa lag nito. At naging cube ang kalaban at napinsala siya. Umulan ng napakaraming mga baraha dahil kay Kana, subalit lalong nagalit si August. Papatayin daw ni Ziref si Gray bago pa dumating si Natsu upang magalit ito ng sobra at maging isang demon. Ngunit naghanda na ng ice magic si Gray upang kalabanin ng Black Mage. At nagulat din si Ziref dahil balak pala nitong gumamit ng ice shell kahit ikamati pa niya. Napakalamig ng buong lugar dahil sa pinagbabawal na spell na ginamit ni Gray. Hanggang sa unti-unti nang nagyayelo ang katawan ng Black Mage subalit nawala ng lakas si Gray at dinalaw siya ng kanyang yumaong master. Dahil pinigilan pala siya ni Natsu na isakripisyo ang kanyang buhay at gamit ang apoy ay nawala ang lahat ng yelo sa paligid. Saka nangako si Natsu na kahit tapusin niya si Ziref ay hindi siya madadamay. Sumugod ang bida at sinalag ng Black Mage. At sa muling pagsuntok ay nakailag ito kaya pinagsusuntok niya ng maraming nagliliyab na kamao hanggang sa mapatalsik. Subalit pagsugod ni Ziref ay si Natsu naman ang napatalsik nito. Saka may naramdaman silang mabilis na paparating mula sa langit. Naramdaman din ito ng iba pang kasapi ng fairy tale na nasa paligid. Hanggang sa makarating ito sa kinaroroonan nilang Erza at Wendy, na walang iba kundi ang Acnologia na nais silang lahat na patayin. Naramdaman din ni August ang presensya nito. Samantala nagtungo kay Irene ang Dragon King at nagsimulang wasakin ang katawan nito. Giit ni Ziref na kailangan na nilang magseryoso dahil pareho lang silang kakatayin ni Acnologia. Inihanda ni Kana ang Fairy Glitter upang tapusin si August. Ngunit pinabayaan lang siya ng kalaban na mag-cast ng isa sa pinakamalakas na spell ng fairy tale na nagliwanag sa buong paligid dahil sa pambihirang magic power. Napagod si Kana sa kanyang ginawa, subalit sa kabila nito ay parang walang nangyari sa
kanilang kaharap. Nagtataka daw si August kung anong mararamdaman ni Gildarts kung papatayin ito sa kanyang harapan ng anak na si Kana. Sa sobrang inis ni Gildarts ay napasugod siya sa kalaban ngunit siya ang tinamaan ng Wizard King. Ngunit muli lang siyang sumugod at nakipagbakbakan gamit ang malakas na magic power kaso tinamaan siya nito sa sikmura at pinatalsik sa ere saka pinasabog. Pinapatakbo na ni Gildarts ang anak ngunit umatake pa rin ito patungo kay August. Samantala si Larkade ay nanghihina pero nais niya pa rin protektahan ng ama na si Ziref. Kasalukuyang nagbubugbugan sila Natsu at Ziref nang binugahan ito ng apoy ng bida, subalit kinontra nito ng black magic, saka sinipa siya ng salamander. Kinausap ni Mavis sila Lucy at sinabing kailangan nilang mag-usap para sa kaligtasan ni Natsu. Kaya nagtiwala na lang sila sa kakayahan ng bida na kasalukuyang nakikipagbakbakan sa Black Mage. Kalaunan ay nakaramdam ng matinding pagkaantok si Natsu dahil kay Larkade kaya pinigilan niyang makatulog. At diit ni Larkade na pagkakataon na ito ng kanyang ama. Subalit tinapos ni Ziref ang anak dahil ayaw niyang pakialaman ng kanilang laban. Nagsimulang pagtulungan ng mag-ama ang kalabang Wizard King saka pinasabog ito ni Gildarts. Ngunit sumugod pa ito at napinsala ang dalawa. Saka pinuntirya nito si Kana na agad namang sinalag ni Gildarts kaya siya ang nabihag nito. Saka pinilit pa nitong makalapit sa Wizard King kahit mas lalo siyang napipinsala. Nagtataka si Larkade sa nangyari at sinabi ni Ziref na wala siyang anak dahil isa lang si Larkade sa mga experiment niya kaya sinipa niya ito. Dahil daw sa mahika ni August ay nalaman niyang siya ay anak nila Mavis at Ziref pero nagtataka si Prek kung paano ito nangyari at dahil sa nakakatakot na tinataglay na kapangyarihan ng baby August ay inabandonan na lang siya ni Prek imbis na patayin. Dahil dito ay nabuhay si August sa pagnanakaw upang makakain hanggang sa makilala niya si Ziref. Ngunit hindi alam ng Black Mage na siya ay kanyang anak. Samantala sinadya talagang lumapit ni Gildarts dahil natuklasan niyang nasa baston ang sikreto ni August kaya winasak niya ito. Kaya nang umatake si Kana ay napinsala na ang Wizard King. Saka sinuntok ito ni Gildarts ng ubod ng lakas gamit ang prosthetic arm na nagsimula pang masunog dahil sa lakas ng taglay na kapangyarihan. Dahil sa inis ni Ziref ay tuluyan itong tinapos si Larkade. Hindi na daw magagamit ni Gildarts ang prosthetic arm ngunit muling bumangon si August. Saka inilabas na nito lahat ng kapangyarihang naipon sa matagal na panahon upang isama sa pagkasawi ang buong syudad ng Magnolia. Naramdaman ni Mavis na tinutunaw ni August ang dugo ng mga tao upang mamatay ang lahat kaya sinabi niya sa telepathy na gamitin nilang pangdepensa ang kanilang mga magic power. Nangungulila si August sa pagmamahal ng kanyang ama at ina nang makita niya si Mavis sa ibaba. Dahil dito ay hindi niya na itinuloy ang pag-atake at tuluyan na lamang naglaho. Napansin din ni Gildarts na may nakita si August at itinigil nito ang spell. Nang maglaho si August ay nagkaroon ito ng projection na tinawag ang kanyang ina ngunit agad din siyang naglaho. Dumating sila Gray kaya pinakita ni Mavis ang libro ni END. At sinabing pag natalo ni Natsu si Ziref ay tutuluyan niya na ito upang mailigtas nila si Natsu. Nakaramdam na rin ng awa si Erza sa ginagawa ng Dragon King sa katawan ni Irene. At napansin nitong isang Dragon Slayer si Wendy kaya nais niya itong patayin. Agad na gumamit ng mapaminsalang kapangyarihan si Acnologia subalit dumating si Jelal upang protektahan ng dalawa. At mabilis na nagcast ng malakas na spell patungo sa kalaban ngunit hindi niya ito matamaan. Sumugod si Jelal at inatake ito sa malapitan kaya napatalsik at mabilis na gumamit ng kanyang ultimate spell patungo sa Dragon King pero tinawanan lang sila nito dahil ginawa niya lang itong pagkain. Saka ito nag-transform sa kanyang dragon form. Napilitan si Wendy na muling mag-dragon force saka sumugod ngunit mapapatay siya nito kung hindi lang dumating ang Christina. Saka pinapasok sila ni Ichiya para makataka sa Acnologia. At sa loob ng flying ship ay nakita nila ang isa pang kakampi. Mabilis na tumakas ang kanilang sasakyan upang magpahabol sa Dragon King. Dahil sa pagmamadali ay napailalim si Jelal kay Erza. Saka pinakalman ng nakilalang babae si Wendy. Umikot naman ang Christina at inatake ang Acnologia ng malakas na kanan ngunit kinain lang nito ang nilabas nilang magic power. Napagtanto ng Blue Pegasus na may magic immunity ang Dragon King kaya inatake nila ito ng mga baril ng Christina ngunit mas bumilis ang dragon kaya nag-turbo rin ang ship. Nakilala ni Wendy na ito ay ang sensei niya na si Anna Heartfilia. Ngunit nagtataka pa rin ang mga kasama kaya sinabi nitong 4 na siglo ang nakalipas ay siya ang naging sensei nila Wendy, Natsu at iba pa, at nagtungo din siya sa panahon na ito sa pamamagitan na rin ng eclipse upang tapusin ang misyon na patayin si Acnologia. Umiiyak si Lucy dahil ang buhay ni Natsu ay nakasalalay lang sa isang libro. Samantala nababaliw na si Ziref sa pakikipaglaban kay Natsu. Giit ni Anna na tinulungan siya ni Ziref na buksan ang eclipse upang matalo nila ang Acnologia sa panahong ito. Dagdag pa ni Anna na magkakasama pala dapat ang mga Dragon Slayer pero isang aksidente ang nangyari kaya nagkahiwalay sila. Sa nakaraan ay nakita ni Princess Hisui ang 5 bituin at hindi nila alam na ito ang mga Dragon Slayers na lumabas mula sa Eclipse Gate na nasa palasyo na binuksan ni Layla.
Layla. Lumabas din dito si Anna mula sa nakaraan, at nalaman niya sa hari na tumalsik ang mga bata sa malayong direksyon. Nagtataka ang hari kung paano ito nangyari. Giit ni Anna na gumawa siya ng libro na pinagpasapasahan ng kanyang angkan hanggang sa dumating ang 777 na taon ay binuksan na ito ni Layla. Naisip ni Anna na nagkaroon ng time rift dahil sa ginawa nilang pag-travel sa future, kaya naisip niyang gamitin na rin ito upang makulong ang aknologiya. Giit ni Ichiya na magpapahabol sila sa aknologiya hanggang makapasok ito sa entrance ng time rift. Ngunit hindi naniniwala si Erza na magiging madali ito. Naisip ni Happy na buksan ang libro ng buhay ni Natsu dahil sa sinabi ng First Master at pumayag naman ng dalawa. Tinamaan si Natsu ng matinding kapangyarihan ni Ziref at sinabing nais niyang i-reset ang oras nung hindi pa siya isang immortal gamit ang Neo Eclipse. Pero hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari kila Natsu kaya ayaw pumayag ng ating bida. Giit ni Ziref na may dalawang susi sa Neo Eclipse, ang isa ay si Mavis at ang isa ay ang Time Rift. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup chup.